Alam po ba ninyo na malaki ang kinalaman ng lengguwahe sa katatayuan o sa kabibilangan ninyong mga trabaho balang araw pagdating ninyo dito sa Canada? At ito ang pinatunayan ng istatistika at ng pag-aaral ng datos na kailan lang ay lumabas na talagang mayroong correlation yung tinatawag nating mga lengguwahe o yung pagsasalita ng Ingles pagdating na po dito sa Canada. At ito po ang tinutukan ng ilang mga ahensya na kung bakit ang mga nandoon sa express entry ay nako-correlate nila na kung mas mataas yung kanilang language exams, for instance yung kanilang IELTS, ay medyo parang mas mataas din naman yung naging katungkulan nila doon sa kanilang trabaho. At hindi naman sinasabi na talagang wala nang kapupuntahan yung mas mababa yung mababa yung score doon sa English exam. So ibig sabihin, there is a relevance or yung relevant kasi ng tinatawag nating lengguwahe sa trabaho kahit na noon pa man na pinag-aaralan natin ang lengguwahe nung tayo ay nagtuturo pa man, ay malaki na yung factor talaga ng mga taong nakapagsasalita ng Ingles at ng hindi doon sa trabaho. Naituro ko na rin ito minsan sa economics, pero kumbaga mas napatunayan at mas napapatunayan pa ito more specifically. Pero hindi naman sinasabi ng istatistika o ng pag-aaral na talagang ito na yung magdidetermina sa kung saan ka mapapadpad balang araw. So in correlation lang po ito sa mga trabaho na may kinalaman sa mga susunod na panahon kapag nandito po kayo sa Canada. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. How language skills predict earnings in Canada na isinulat po na Sismo Sapeta noong March 8, 2024. Canada Express Entry System requires that all candidates have a minimum language ability corresponding to a level 7, 5, or 4, depending on the specific program. Under the Canadian Language Benchmark or CLB for English, or the Niveau de Compétence Linguistique Canadian or NCLC for French. Though Canada has demographic and integration reasons that require that newcomers demonstrate these language abilities, they also act as powerful predictive factors of immigrant success in Canada, which is a key reason why they include under the comprehensive ranking system. A recent study by Statistics Canada helped illuminate the effects of language ability on immigrant income by correlating the scores of approved language tests for Canadian immigration with the economic outcomes of immigrants accepted under the Express Entry system in the years following their landing in Canada. Ang gusto pong patunayan ng Statistics Canada dito na napakahalaga na ilagay nila yung English language examinations doon sa comprehensive ranking system, na kung saan ina-applyan nyo naman po ito dahil ito ang magdidetermina doon sa score ninyo pagdating ng panahon, o makadadagdag ba o makababawas kung papasok po kayo sa tinatawag nating express entry. Gayon din naman po sa mga ibang programa na mayroong tinatawag nating IELTS or English examinations na magdidetermina din ng scores ninyo sa comprehensive o sa ranking system po ninyo balang araw. So, maliban pa doon sa ito, magdidetermina kung tataas o bababa, kasi may ibang factor pa, no? Katulad ng education, work experience, yung edad, yung tinatawag nating relationship doon sa province o kaya naman doon sa Canada o sa mismong lugar na pupuntahin ninyo, kung ito man ay Rural and Northern Immigration Pilot. So depende po ngayon yan doon sa programang kinabibilangan o papasokin ninyo kung kayo po ay aplikante sa kasalukuyan. So nangangahulugan, napakahalaga ng tinatawag nating lengguwahe application ninyo dito sa Canada. Ngayon, gaano ba kahalaga yung tinatawag nating language? Unang-una, sabi nga natin, magdidetermine ito sa comprehensive ranking system ninyo kung pababain ito o kung patataasin yung score ninyo doon sa tinatawag nating document checklist ninyo o doon sa paglilista ninyo ng score ninyo. Pangalawa, magdidetermine din ito sa kung papaano kayo
maibabagay sa tinatawag nating workplace dito sa Canada. Ito po ang katotohanan dito sa Canada. Yes, tama, sinasabi natin na tayo mga Filipino, we're confident na kung saan ay may ability tayo, may skill tayo sa pagsasalita ng wikang Ingles. But, ito rin ang sinasabi naman ng Statistics Canada, na ito rin ang magdidetermina sa atin pagdating ng panahon na gusto nating umangat doon sa level o sa posisyon na kinabibilangan natin, nangangahulugan po na paangatin din natin yung skills natin doon sa tinatawag nating English examinations natin o sa pagpapabuti sa sarili natin sa pagtalastasan sa wikang Ingles. Now, how is an immigrant's language ability assessed under the Express Entry system? Newcomers under the Express Entry system, or Express Entry, must take a proved language test to determine their ability in at least one of Canada's two official languages, English and in French. These tests assess a candidate's reading, writing, speaking, and listening abilities in a language. To be eligible under Express Entry's three programs, the Canadian Experience Class, ECEC, the Federal Skilled Worker Program, FSWP, and the Federal Skilled Trades Program, FSTP, candidates must meet different language ability criteria to be eligible for their respective stream. Under the CEC, languages must be received at least a CLB 7 in all language abilities. Napakataas po nito, no? In their job meets a National Occupation Classification NOC Training Education Experience Responsibilities DR0 or 1. If their occupation is NOC DR level 2 or 3, they must meet CLB or NSC LC level 5 in all language abilities. Kaya po, minarapat ng Canada na isama yung ganong kataas, 7. Kung may tataas pa dyan, well and good. Kung 7 yung score ninyo, ibig sabihin, mayroon po kayong ability, kakayahan sa pakipagtasastasan sa lengguaheng napili nyo. For instance, English o kaya naman kung nasa Quebec po kayo ay sa salitang Frances naman or sa French. So, kung mapapansin po ninyo, binigyan pansin o binigyan tuon yung tinatawag nating level 1 or 0 sapagkat sila yung pwedeng sabihin natin na magpapioneer. Hindi lang po tayo mga Filipino ang tinutukoy nito, kundi lahat ng mga immigrant na mag-undergo sa ganitong programa, kailangan pagtibayin yung kanyang kakayahan doon sa pagpagtalasasan. No? May namit po akong mga Filipino o mag-asawa, mga Filipino kasi mag-asawa po sila. Dumating po sila dito 2 years ago through Express Entry at pagdating po dito, wala po silang trabaho. Pero dumating po sila dito as permanent resident. So, ano yung kanilang confidence na bakit sila confident doon sa pagpunta nila dito? Alam nila that they can speak English. Alam nila na kaya nila makipagtalastasan sa wikang English pagdating nila dito. Now, ang nangyari, nung nag-apply po sila sa position na inaasahan nila, they made it. Napunta po sila sa tinatawag nating healthcare at yun naman pong kanyang may bahay. Kung di po ako nagkakamali ay sa administrative position naman po. So, bakit ganon kataas agad yung posisyon na kanilang inaluwanan o kaya inalmanan o kaya naman inasahan o tinutukan? Una, tapos po sila doon sa kanilang kurso na kinuha mula sa Pilipinas, Express Entry po ito. Dumating sila na permanent resident, ang kulang na lang po at trabaho. At ang nagdetermine na po sa kanila sa mga panahon na yon ay tinatawag nating lengguwahe. Kaya nga, napakahalaga, sinasabi ko sa inyo, na napakahalaga na determine nyo din yung kakayahan ninyo sa salitang Ingles. Kasi, mayroon silang tinatawag na language or yung communication skills nila ay medyo mataas kumpara po sa iba, kumpara po sa atin. So, nung nakita ko pong ganun, ang naisip ko agad, kaya nila. Ibig sabihin, kaya po nila na makipagtalastasan sa wikang Ingles sa kanilang mga field o trabaho. How did differing language abilities impact immigrant success in the years after initial landing? This study by Statistics Canada found that all 4 tested language abilities had positive effects on an immigrant's income in the year after landing, with the effect increasing as the tested language ability of a newcomer increased in all abilities. Among these language abilities, reading seemed to have the strongest effect on earnings. However,
the differences between the effect of individual language abilities on earning were largely the same, with a little difference between them. For example, pakinggan niyo po ito. For example, the study found that immigrants with a level 10 CLB and CLC reading ability earned 25% more when compared to immigrants with level 7, immigrants with level 10, listening ability, and 18% more than their level 7 counterparts. Increased speaking abilities using the same two levels as comparison earned newcomers 19% more, while writing earned 22% more. The study notes that clear differences in earnings for all abilities only appeared from level 6 or above in each skill, with no noticeable difference between CLB or NCLC levels 5 to 6 in the earnings of newcomers. However, none of the language skill alone or together had predictive ability in determining whether an immigrant could find employment, suggesting that other factors assessed in the CRS likely had a larger impact on finding work in Canada after landing. O sana po naintindihan niyo, no? Walang epekto ito kung paparating pa lamang kayo. Pero pagdating niyo na po dito and you have a high skill sa pagsasalita ng English, mas malaki po yung impact nun. Kasi ibig sabihin po niyan, doon sa trabaho mo, magagamit mo yung English skills mo, yung communication skills mo, no? For instance, yung kasama ko kahapon, nagkukwento siya. Ang sabi niya, yung asawa niya ay supervisor ng brand center at sa Winnipeg po ito. Ngayon, meron silang hinire mula sa South America. Ngayon, nung dumating po dito, walang alam yung hindi ko nababanggitin, taga South America. Yung mga taga South, doon sa instruction, doon sa kanilang ginagawa. Ganito po ang nangyari. Ang sabi ng supervisor, na asawa naman ng katrabaho ko, puti po siya, Canadian, binigyan ng instructions, 3 instructions yon. Una, ganito ang gawin mo, gamitin mo yung push broom at gamitin mo yung hose para malinis yung hose na may may sabon. Sabi niya na para malinis yung dust and maagos doon sa drainage. And then yung drainage, spray mo ulit para malinis. So ganon. So 3 instructions. So umalis yung asawa, to make the very long story short. Pagbalik, nakatayo lang yung tao. So, ibig sabihin, yung sinasabi na yon nung supervisor nila ay hindi niya naintindihan. Kaya, ang ginawa, anong magagawa? Hindi na-fire siya. Ibig sabihin, hindi naman, parang nirelieve. Parang dinala sa ibang lugar para nang sa ganun, makapag trabaho sa iba. Hindi doon sa field na yon, na, ng construction. Ang ginagawa nila, ay almost nasa $100 million na project. Yun po yung warehouse ng, alam niyo po yung mga rotor o kaya yung malalaking makina, yung nagro-rostilyo sa bukid, yung combine kung tawagin po dito. Doon kasi yung ginagawa yung project na yon. Kaya malaki ang budget nung project na yon, nung building na yon. Kaya medyo kaya ako naman naisip na napakahalaga talaga ng communication skills at ng attentiveness at ng, siyempre sa Wiking English po ito, kasi hindi naman sila gagamit ng salitang paman, kundi English lang talaga at Pranses kung Pranses, no? Isa lamang po ito sa pagpapatunay na napakahalaga ng salitang English sa pakikipagtalastasan natin pag nakarating na po dito at nandito na po tayo doon sa world ng kung tawagin natin ay work o pagtatrabaho dito sa Canada po. Now, how does language ability stack up against other factors assessed under the CRS? Canada CRS assess multiple human capital factors of an immigration candidate to determine how successful they are likely to be in setting and integrating into Canadian society. Specifically, these are, una, language ability, pre-landing Canadian work experience, education, and age. According to the result of this study, language ability was one of the most important human capital factors in predicting immigrant success, even when compared to other
factors. Again, salitang Ingles, no? Katulad din po yan, kung pupunta kayo sa Korea, di ba may Korean language exams? Meron Japanese language exams ba yon? O kaya naman kung pupunta kayo sa ibang bansa, at least alam niyo yung wika nila, no? Huwag po kayo masasaktan sa naging result ng Statistics Canada na malaki yung factor ng pagsasalita ng Ingles. Kasi nga po, alam po ninyo na pupuntahan ninyong bansa o na ang pupuntahan ninyong bansa ay nagsasalita ng wikang Ingles at Pranses. Kung hindi makapagsalita ng Ingles, Pranses. Kung hindi makapagsalita ng Pranses, Ingles. So, ibig sabihin lang po nito na kailangan medyo hasain din natin yung pagsasalita natin ng salitang Ingles. Ngayon, sinasabi ba ng Statistics Canada na kapag hindi ka marunong mag-Ingles, hindi ka na po pwede magtrabaho sa Canada? Not necessarily na ganun po ang ibig sabihin. Ang sinasabi lang po dito that there was and there is a correlation between the high and above, yung kumbaga may superior maybe in language, in speaking in English, yung kanilang language as a primary language, o kaya naman yung mas magaling sa pagpagtalasasan using English medium o kaya naman skills, no, sa pagpagtalastasan. More likely doon sa hindi, no, medyo kulang. So ibig sabihin, yung correlation sa income ay pwedeng sabihin natin na habang mas mababa yung kaalaman sa pagsasalita ng English, sinasabi lang nila na mas mababa din yung income in correlation. Not necessarily magaling sa pagpagtalasasan, not necessarily mahusay o hindi. Walang kinalaman, sabi na po, meron, pero kung high above lahat yon, nangangahulugan na mas mataas yung maging sahod mo. Sa totoo lang, naniniwala din po ako sa isang banda dito, no? Bibigyan ko na lang po kayo ng isang sample. Dito sa trabaho namin ngayon, yung naging cook namin actually ay from Greece. So dahil sa Griego siya at medyo mahina talaga siya sa Ingles. Pero alam ko matalino siya kasi nakapag-aral siya, no? Kaya lang yung pakipagtalastasan niya ay hindi ganoon kabihasa. Hindi siya ganoon ka-sistematiko sa pagsasalita ng salitang Ingles. So instead na kunin niya yung position as supervisor doon sa lugar namin, hindi na, dahil ang kinuha niya na lang ay kumbaga line cook na lang doon sa institution namin. Siya nagluluto ng pagkain ng mga bata na tinuturuan, inaalagaan namin. So, ganun po ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, kapag line cook ka, kasi meron bahagi doon sa kanya siguro na I cannot talk fluently in English, maybe dito lang ako, satisfied ako dito. Therefore, papasok yung correlation ng trabaho mo doon. Ano mas mataas, yung supervisor o yung line cook? Of course, supervisor na inaalok sa kanya. Pero hindi niya tinanggap kasi maraming dapat na skills na kailangan doon. English exams, not English exams, English or communication in English, writing in English, ordering ng food through English then, and ordering o kaya ng communication with your superior pa na ang gamit mo ay English. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng Statistics Canada. But, again, not necessarily 100% na ito ay palaspas na o ibig sabihin nangyayari na sa lahat. Hindi naman po. May mga hindi marunong nag-Ingles na yumaman o mataas ang sahod, no? Yun lang pong ibig sabihin yan. So, but in general, ang sabi po ng Statistics Canada, may correlation talaga yung kakayahan ng isang tao doon sa kanyang income. Naniniwala po ako doon. Kayo po ba? Naniniwala po kayo doon? Comment down below po para malaman po natin kung ano yung nasa isipan ninyo. Ayun, malinaw na nakasaad na sinasabi ng mga statisticians na mayroon ngang malinaw na kumbaga paghahambing at mayroong malinaw na kinalaman ang taong pumasa o may mataas na score sa tinatawag nating language benchmark pagdating dito sa Canada, kasi sila yung magiging kumbaga boses ng isang kumpanya sa mga susunod na panahon, o kaya naman sila kung minsan yung
mas maalam doon sa iba't ibang technicalities in terms of language, in terms of communication skills. Alam natin na habang mas malaki yung chance mo o mas malaki yung bahagdan mo doon sa communication skills mo, ay mas malaki rin yung bahagdan na makakahalubilo ka ng ibang tao at makakahalubilo ka ng kumbaga magbibigay ng opportunity naman sa iyo balang araw. So, ilan lamang yon sa mga nasukat nila. Sinukat, hindi ko po ito sinabi ha, baka mag-comment na naman kayo patungkol dito na ako ang nagsabi. Hindi po ako nagsabi, statistika po ang nagsabi at nandito po sila sa Canada at hopefully ay nakatulong sa inyo ito at para nang sa ganon ay kung paano nyo naman ma-improve yung English language skills po ninyo o natin mismo. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.